Basahin ko lang yung parte ng binanggit sa speech or sa pahayag ni Marcos Jr. Sabi niya rito, after nearly 4 decades as a lower middle income country since 1987, this milestone affirms that the economic policies we have pursued over the past 4 years have been effective. Para bang sa tingin niyo ba parang kiniklaim niya na dahil sa kanya dahil kaya nangyari ito? Budol yun kay Maniwala kasi yung economic growth nga natin, 2.8% na lang ng first quarter. December last year, it was 3%. How can he claim that his economy is doing better when the economy is slowing further, no? Makakasama natin ang isang investor relations specialist, isang ekonomista, CPA, dating opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Walang iba kundi si Ma'am Cora Guidote. Ma'am Cora, magandang gabi. Admar at Jade ang inyo po makakasama dito sa SMNI. Magandang gabi, ma'am. Gandang gabi, Admar at saka Jade. Good Op- to see you again. Opo, ma'am, actually nitong mga nakalipas natin ng mga interview na pag-uusapan pa natin ito at ngayon, ito na nga. Mismo ang World Bank ang nagsabi na nasa upper middle income na raw ang ating bansa. Ano po ang masasabi niyo po rito? Ampaw yan. Alam mo ba ibig sabihin ng ampaw? Di ba yung labas parang malaki pero yung sa loob maliit? Kasi yung measurement nila, gross national income divided by the population. So, ganun lang kasimple ang kanilang analysis. So, hindi nila hinihimay talaga yung ibig sabihin niya, no? Kasi ang nangyayari ngayon, hindi inclusive yung growth ng Philippines. Kaya nga 2.8% lang yung GDP growth. Kasi wala kang investments, wala kang infrastructure. So ibig sabihin niyan mataas ang unemployment mo, no? Kasi ano nga mga 4.2 ba 'yun percent. So mga 2.4 million ang walang trabaho tapos ang underemployed ay 15%, napakalaki. So mga 8 million 'yan, no? So ibig sabihin mas maraming naghihirap ngayon. So paano mo masasabi na talagang nasa upper middle income kung mas marami ang mababa ang sweldo? Okay. Kasi pag sinabing underemployed, hindi 8 hours ang trabaho mo, ibig sabihin lower than minimum wage ang kinikita mo. Yung level ng underemployment ngayon ay halos pandemic level na yan eh. Yung ganun. Ganun karami yung contractuals ngayon. So, parang kaya sinasabi kong ampaw kasi maski sabihin nila upper middle income, yung gap between the rich and the poor napakalawak na ngayon. Kasi nagkakaroon ng concentration of wealth dun sa mga mayayaman. Dahil nga, di ba, kasi nagkaroon ng malawakang korupsyon o katiwalian. So yung pera na dapat gagastusin para sa pagbibigay ng trabaho ng gobyerno, napunta lang sa mga kawatan. Kaya gano'n, nagkaroon ng gap, lumalawak yung gap between the rich and the poor. Maraming naging bilyonaryo dahil dyan sa mga ghost projects. Tapos marami naman ang naghirap kasi nawalan ng trabaho. Yun yung kaya ko sinasabing ampaw. Opo, kumbaga pag narinig ba ito ni Juan de la Cruz, siya ba ay dapat matuwa or tawagin nating same as useless pa rin? Kasi kung tumataas man yung kita, napakataas din naman yung bilihin. Parang same pa rin. Hindi naman tumataas ang kita. Well, sabihin mo na tumaas ang minimum wage, no, from 695 to 780. Pero ang halaga ng piso ngayon is only 73 centavos kasi mataas ang inflation. So maski tumaas ang sweldo, yung nabibili mo worth 500 something lang, 'di ba? Kasi 73% lang nung 780 ba 'yon, yung minimum wage dito sa Metro Manila. Mas mababa pa sa mga probinsya. So, malalaman mo kung ano kasi marami pang hindi nakakaramdam nung ano nung sinasabi ng World Bank. Kaya sabi ko ampaw kasi kung kumakalampa yung sikmura mo, paano mo masasabing upper middle income ka na? So, yun. Isa pa, nung naglabas ang SWS ng survey nung March 2026,
52% of families, Filipino families, are rating themselves as poor. Baga self-rated poverty yan eh. So, kino-consider nila ang sarili nila as being poor. Yun. So, ilang milyong pamilya yan? 14.6 million families thereabouts, no? So, napakalaking ano niya. So, more than half ng ating mga pamilya, population ng mga pamilya ng Pilipinas, ay kino-consider nila ang sarili nila as being poor. Mahirap sila. So, paano mo masasabi na matutuwa ka dun sa sinabi ng World Bank? Maganda siya pakinggan, pero pag tinignan mo talaga pag hinimay mo talaga yung sitwasyon, hindi ganun yung hindi ganun yung nararamdaman ng mga ordinaryong Pilipino. Opo. Basahin ko lang yung parte ng binanggit sa speech or sa pahayag ni Marcos Jr. Sabi niya rito, after nearly 4 decades as a lower middle income country since 1987, this milestone affirms that the economic policies we have pursued over the past 4 years have been effective. Para bang sa tingin niyo ba parang kiniklaim niya na dahil sa kanya dahil kaya nangyari ito? Budol yun kay Maniwala kasi yung economic growth nga natin 2.8% na lang ng first quarter. December last year it was 3%. How can he claim that his economy is doing better when the economy is slowing further, no? So from 4.4%, from 4% in the previous years, 2.8% na lang ngayon. Dapat nga kung maunlad ang economy, kung maunlad ang kanyang polisiya, dapat ngayon 6% ang growth natin. Oo Diba? nga po. Kasi mababa yung base last year eh. Opo. Wala kang foreign investments, wala kang masyadong foreign direct investments, wala kang masyadong, even, marami nagsasarang mga stores dito. So, pag nagsara sila, ibig sabihin, dadagdag yun sa unemployment. Opo. Kaya budol yung sinasabi niya, huwag kayong maniniwala dun, hindi yun totoo. Opo. So, kung ang ekonomiya natin, halimbawa, dito sa kasalukuyan, 2.8 yung pinaka-last natin po, no? Tapos yung ating inflation, nasa almost 7. Ito po ba ay senyales na naghihingalo or pangit ang ating ekonomiya? Actually, ang tawag dyan, stagflation, kasi mababa yung economic growth mo, tapos mataas ang inflation, kaya stagflation, kasi parang stagnant yung economy, no? So, baka lumala pa yan ng second quarter kasi nagkaroon nga ng oil crisis starting late March. So, naramdaman yan talaga ngayong second quarter, yung effect ng inflation. So, malamang, pati yung unemployment, tataas lalo. Ganyan. So, ewan ko nga kung saan niya kinukuha yung lakas ng loob niya para sabihin na ganyan. Kasi napakabaligtad dun sa katotohanan yung mga kiniklaim ng ating presidente ngayon. Pero nabanggit din kanina sa balita bago namin kayo nakapanayam na 2020 pa dapat, no? Panahon pa ni FPRRD, nakuha na dapat natin yung upper middle income kung hindi lang nagkaroon yata ng pandemya bilang kabahagi ng dating administrasyon. Kayo po ba yung naniniwala dito na baka mas mataas pa nga yung ating antas na sa kasalukuyan kung naipagpatuloy pa, Ma'am Cora? Actually, hindi naman sa akin importante yung ranking ng World Bank kasi tingnan mo sabi nila upper middle income, ang threshold nila ay 4,636. So ngayon ang ating GNI per capita is 4,850. Pag times 61 mo yan, so lumalabas less than 300,000 pesos per annum yan. So yung threshold nila napakababa, parang ano lang daily wage lang yan eh. Of course, that's per capita. So kung if you're family of 4, times 4 mo yun, so mga 1.2 million. But anyway, nung previous years, mas dama mo yung wealth ng bansa kasi mas maraming may trabaho, tsaka yung inflation nun mababa. Talagang lumala na lang nung pandemya.
Pero before that, ang ganda ng mga numero eh. Ang ganda ng economy. Tapos pagkatapos nung pandemic, 2021, yung GDP growth natin was 5.7%. Tapos nung 2022, 7.6%. You know, so dinala yan ng investments kasi yung investments ng 2021, 20% at investments ng 2022 ay 13.7%. So double digit. Eh this year, negative 3.3 ang investments mo. So hindi mo talaga alam kung saan kinukuha ni presidente ngayon yung mga sinasabi niya kasi hindi suportado ng mga numero. Opo, Ma'am Cora, si Jade po ito. Magandang gabi po. Kung sakali mang Hi, Jade. totoo itong upper middle income country nga tayo, kasabay ba dyan yung dapat maramdaman ng mga Pilipino na hindi mataas yung presyo ng ating mga bilihin? Dapat ganun ho yung magiging senaryo. Kung sakali man, totoo itong Hindi, hindi kasi ang formula nila ay napakasimple lang eh. Gross national income divided by per capita ay divided by the population ano. Kaya kaya ang sabi ko napaka-simplistic nung threshold ng World Bank. So maganda lang pakinggan pero pagka hinimay mo yung mga numero, wala siya masyadong ah, kumbaga parang wala masyadong kahulugan kung talagang gusto mong intindihin ang nangyayari sa isang ekonomiya. Mababaw, kumbaga. Kaya nga ampaw ang tawag ko eh. Kasi sa labas maganda, sa loob parang walang laman. kung ikukumpara mo naman sa ibang mga kapitbahay po nating mga bansa, Ma'am Cora, tulad ng Vietnam, Thailand, dito sa Asia, nasaan kaya ang Pilipinas in terms of competitiveness? Mababa tayo kasi nga mataas ang cost of doing business dito. Ang inflation mo mataas. We have one of the highest inflation in Asia. We have one of the highest cost of electricity in Asia. We have one of the highest cost of gasoline or diesel actually in Asia. Tapos, interest rates mo pataas. Ang peso mo napaka-weak. So, how can we be competitive kung ganyan ang environment mo? 'Di ba? So dapat nagfo-focus talaga yung gobyerno natin sa pagpapababa ng mga cost of doing business. So inflation unang-una 'yan. Eh kaso ngayon kung mataas, syempre yung mga nahihirapan yung mga business, mga negosyante nahihirapan. Tapos tinaas pa ng gobyerno yung minimum wage. So syempre tataas din yung cost nila. So ipapasa rin yan sa consumers. Yung mga consumers mahihirapan bumili, hihina yung household spending. So parang vicious cycle eh. So pag tinaas mo lahat ng cost, ipapasa mo yan sa consumer, yung consumers parang magtitipid, hihina ang benta, hihina ang kita ng mga negosyante. Tapos magle-lay off na naman sila para ang tawag dito, makatipid, no? So pag nag-layoff sila, mababawasan na naman yung household spending. Ganon. So talagang paikot-ikot yan, pero pababa. Kumbaga it's a downward spiral. Yung ginagawa ngayon ng gobyerno kasi they should really focus on reducing the cost of doing business. Linawin ko lang, so dapat ang tututukan o magiging priority ng government mababang inflation. Tapos Oo, dapat yan yung ang unang-una. tapos susunod na yung mga kita, tataas yung kita ng mga workers. At the same time, dadamihan yung trabaho. Parang gano'n, dadagdagan yung trabaho. Pag binaba mo kasi yung inflation, ibig sabihin pinapababa mo yung pag-angat ng presyo ng bilihin. Kasi mahirap din naman na wala kang pag-angat ng konti kasi syempre hindi yung basis ng growth ng mga negosyante. Pero 1 or 2% inflation is very manageable. Pero ngayon, 6.8%, umabot pa ng 7.2% in the previous month. Mataas yan. So, talagang tatamaan na talaga yung cost nila. Ngayon, pag bumaba ang inflation, bababa ang interest. Okay? Pag bumaba ang interest, so medyo mas madaling umutang sa bangko kasi hindi lang naman equity ang pwede mong gamitin para palaguin ang ang negosyo mo. Pwede kang mangutang pero kung mataas ang interest, tataas din ang fixed cost mo dahil babayad ka ng interest. Kaya kabit-kabit lahat 'yan. So dapat
nag-uumpisa yan talaga sa inflation. Kailangan mag-focus talaga sila sa pagpapababa ng pagtaas ng presyo ng bilihin. So sa ngayon, Ma'am Cora, malayo pa tayo doon sa sinasabi nating maaabot natin yung pagiging high income economy. Hindi Malayo pa. malayo pa. Hindi natin pinag-uusapan kung malapit na, kundi malayong malayo na tayo so far. Oo, malayo pa. Hindi pa. Actually, yun nga sa akin parang walang kahulugan sa akin masyado itong ranking ng World Bank kasi kumbaga, kailangan himayin mo eh. Himayin mo. So, panglabas lang yan, kumbaga, salita lang yan, pero ano ba talagang kahulugan yan? Sa akin parang wala masyado. Opo. Sa pagkakalam niyo po, ma'am, magkano na po ang halaga ng piso ngayon? 73 nga nung last 0.73? 73 centavos 73 centavos. Naku. compared to 1 peso in 2018. Kasi nag-rebase sila noong 2018. So 2018 yung piso is piso. Ngayon 73 centavos na lang. So yung 1,000 mga 730. 730. So may punta ka sa supermarket, may dala kang 1,000. Ang mabibili mo worth 730 lang talaga. Yung ganun. Opo. So Kung bago may na 1 million ka na income, 1 million for 1 year, ang talagang value nun, 730,000 lang. Opo. Kailan ba tayo dapat na maging matuwa kasabay nitong upper middle income, pagiging upper middle income? Dapat yung economy natin, bumalik yan sa 5 to 6% growth. Yun lang talaga para mas maging inclusive, no? Tsaka, kailangan dumami yung investments. Kasi ngayon negative nga eh. So pag negative, ibig sabihin may nagsasara na yan. Nagsasara na yung ibang negosyo dito. 'Di ba marami na nga mga stores, kunwari yung Shakey's, 'di ba nag-announce sila. Meron pang iba akong pinost na nagsara na ganyan. Tapos libo-libo yung mga nawalan ng trabaho. So kailangan kumuha ka ng mga investors para yung mga nawalan ng trabaho, babalik sa trabaho at madadagdagan pa kasi every year over 800,000 students ang gumagraduate sa koleyo. So hahanapan mo rin ng trabaho 'yun, 'di ba? So Opo. habang hindi sila naghahanap ng trabaho, hindi nakakahanap ng trabaho, dadagdag 'yan sa unemployed. Opo, opo. At saka ang ano ngayon, uutang pa tayo. Kung isang masigla at maganda na bansa, lessen na yung ating utang po, ma'am. Oo, hindi ko masyado mangungutang kasi kumbaga efficient yung iyong fiscal spending. Kasi ngayon inefficient dahil nga maraming ginagastos na wala naman kabuluhan o kaya nagli-leak, maraming leakage, no? So, kaya parang nagsisink yung economy kasi yung barko may butas kasi kaya nagli-leak yung no. So, mabagal ang takbo, kaya 2.8 lang. So, dapat talaga kumita, mas tumaas ang kita at saka mas maraming makinabang dun sa ginagastos ng gobyerno. Opo. Ma'am, dito po sa mga pangyayari ngayon, no, latest, itong pag-usad ng impeachment, kaliwat ka ng rally, nandun pa rin yung agam-agam na hindi pa talaga napapanagot ang sangkot sa trilyon-trilyong pisong nakawan sa kaban ng bayan. Ito ay tatabon pa rin dito sa upper middle income na ipinagmamalaki ngayon ng gobyerno. Oo. So, ano yung tanong mo dun? Opo, yung epekto nito sa ekonomiya po, ma'am. Ayun nga, so, yung pamumulitika, imbis nga na yung effort ng Congress, kunwari, example nagka-oil crisis tayo. Dapat, nung crisis, ginamit na nila yun na opportunity to do many things, no, para bumaba yung inflation. Ang pinaka-immediate is subsidy, no? Dapat nagbigay na sila ng subsidiya dahil biglang tumaas nga yung presyo ng gasolina. Ikalawa, dapat minonitor na nila yung mga gas stations. Kaya ang diesel umabot ng 150 to 170, di ba? Kasi hindi sila nagbantay. So pinabayaan nila yung mga oil companies na
biglang magtaas lang ng diesel, syempre yung mga jeepney, mga tricycle, mga motorsiklo, yan ang gamit, no? Hindi na motorsiklo, pero yung mga bus at truck na ginagamit pang delivery, gumagamit ng diesel. So, ikalawa yun. Ikatlo, dapat nag-propose na sila ng bill for oil price stabilization. This is a long-term solution, no? Or oil strategic strategic oil reserve for long-term stabilization. Pero wala kang narinig na effort na ginawa ng Kongreso para maibsan ang inflation at saka mahanapan ng long-term solution yung oil crisis. Opo. Ma'am, sa natitirang at least 2 taon ng kasalukuyang administrasyon, magiging epektibo pa ba yung pagpunta sa ibang bansa natin ng ating pangulo, or mas maigi ba na mas tutukan itong mga pangunahing problema dito sa ating bansa, mas mabilis na maramdaman ng ating mga kababayan kumpara sa panahon ngayon, or kailan lang ba tingin nyo po na maganda makipag-ugnayan sa ibang mga bansa, sa unang parte ba ng pamumuno ng isang administrasyon or all year round, Ma'am Cora? Alam mo, winaste na niya yung kanyang political capital. Di ba, nag-umpisa siya, mataas naman ang kanyang rating kasi marami na ang bumoto sa kanya. Kaya lang, pabagsak ng pabagsak. Ngayon, negative na yung kanyang net performance rating. So, yung mga bansang gusto negosyo dito, babantayan nila yung mga ganun eh. So, bakit negative ang performance rating? Ibig sabihin, mahina yung mga polisiya ng Pangulo ngayon. Hindi effective ang kanyang leadership. Kalawa, utang siya ng utang. So, yung credit rating natin, negative na lahat, no? Sa Moody's, Fitch, at saka S&P. Lahat yan, negative ang outlook nila, at saka binagalan nila yung kanilang economic forecast. Maski ang World Bank at IMF, binaba na nila yung kanilang economic forecast. So, anong yung pagmamalaki ni Presidente, maski pumunta siya ngayon sa Canada, pumunta siya sa Tokyo, maaaring sabihin nila, magpe-pledge kami ng ganito, pero hihintayin nila na mawala siya. Kasi, walang tiwala Unang-una, ang daming corruption, pero walang napapanagot, di ba? Walang accountability. So, governance is bad at the moment because the government is covering up. There's no transparency. They're covering up all the investigations. Tapos, walang accountability, walang nakukulong, walang napapanagot dun sa napakadambuhalang corruption na nangyari in the last 3 to 4 years. Opo, kasi maririnig na lang natin may mga proyekto naman na willing ang ibang bansa, di ba? Na magpondo rin, no? Yung mga ODA project ba 'yan? Tapos ang ending Actually, nung time hindi naman nagpopondo yung kasalukuyan po. ang South Korea talagang sinabi nila ayaw nilang magpautang dito sa Pilipinas. Kasi nga mababa yung performance rating nung mga projects, no. So, kumbaga pahirapan ng monitoring. At yun nga, kasi dahil walang fiscal discipline, yung corruption goes all the way down to the LGU. So, hindi mo alam kung anong district ang magiging matino na kausap, no? So, parang konti na lang yung madaling gawa ng kuhanan ng permits o kaya yung makipag-deal dyan, ganyan. So, it's very difficult kung walang fiscal discipline from the top kasi hanggang sa baba, yung kultura nag-iiba rin. Opo, kasi yan yung nakikita natin. Pagpupunta ng iba yung dagat, mayroong mga pledges, tapos magtataka ka na lang na may mga proyekto na willing naman yung ibang bansa na magpapondo, kailangan lang ng counterpart. Maririnig mo na lang sa tawag nito sa usapan dyan sa Korte Suprema during sa mga oral arguments na hindi na pinopondohan. Mas pinopondohan pa yung less yung pag-aaral kumpara dito sa mga grabe yung mga pag-aaral, gumastos na ng malaki, ang ending hindi rin popondon, mas inuna pa yung flood control. So
Kaya magdadalawang isip ngayon na ano ang silbi mo doon? Meron na nga dito, hindi mo nga mapakinabangan, mas maganda. Ito rin yung dapat unahin, di po ba, Ma'am Cora? Oo, at saka Admar, alam mo, yung ibang bansa kasi maunlad. So, bakit sila magtsatsaga dito sa Pilipinas? Unang-una, mataas ang cost mo. Kalawa, ang hirap makipag-deal sa gobyerno ngayon kasi hindi mo alam kung magkanong padulas ang ibibigay mo, di ba? So, dagdag pa yun sa cost of doing business in corruption, eh. Tapos dito, naglalagay na minsan, hindi pa rin natutuloy. Hindi mo alam kung makaka-move forward ka. So, napakabagal ng, alam mo yung momentum. Kumbaga, ang tagal ng gestation mo dito bago ka kumita. Opo. So, doon ka na lang sa ibang bansa. Opo. Pag mag-recalibrate po, ma'am, parang pagising ng mga nasa gobyerno, gigising sila na gusto na nilang maging mabait. Sapat pa ba yung 2 taon Hindi na na. para para medyo maipihit yung ating ekonomiya? Hindi na. Ang mangyayari niyan, ayuda na lang sila ng ayuda kasi for you to come up with a meaningful economic program, you need at least 3 to 4 years. No? Kasi yung infrastructure projects na dapat ginastusan nila in the past, hindi naman matatapos yan ng 2 years. Diba? So, yun ang ano. At saka hanggang ngayon, walang bidding ka na naririnig sa mga malalaking proyekto. 2020, kalahati, more than half year na ang 2026. Nasa July na tayo. Opo. So, he's actually left with a year and a half or something. Ganun na lang ang termino niya. Pero in the meantime, utang pa rin siya ng utang, di ba? So, Ma'am, huli na lang po, saan ma'am. napupunta? Opo. Saan napupunta yung utang? Opo. Huli na lamang po, ma'am, bago po namin kayo pakawalan dahil malapit na po yung SONA. Tingin niyo po may maipagmamalaki pa ang kasalukuyang administrasyon? Itong World Bank, pagmamalaki niyan. Sigurado, pero ampaw yun. Opo. Ulit-ulitin ko, ampaw yan. Ma'am Cora, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Sa ulitin po, ingat po kayo. Thank you, ma'am. Maraming salamat sa inyo, Admar at saka Jake. Maraming salamat si Ma'am Cora Guidote, isang ekonomista, dating pinuno ng Bangko Sentral ng Pilipinas Investor Relations Office, CPA po mga kapartner. Kaugnay nga po dito sa pinagmamalaki ngayon ng gobyerno na nasa upper middle income na po ang ating bansa.